Hello mga Kamita World. So good afternoon guys. Hindi ko sana to i-content ngayon, so kailangan ko siyang i-upload, kagigising ko lang. Dahil nga nag-promise ako sa inyo na himay-himayin ko to. So ngayon itinulog ko talaga yung sakit ng lalamunan ko guys. Gawa ng nagdire-diretso yung live ko ng madaling araw. Talagang umano siya guys, pero ngayon okay na yung liig ko. Wala na akong nararamdaman na yung parang ang hirap itulon og laway guys ba. Mao nang nya gabi ikay kwento sa nako niya na mo magkuan aning kuan ka ng akong ipakita sa inyo about dito sa copyright at yung mga mahilig gumamit ng music. So ayun nga guys. So dili ang tanan ni nako himuon ning content karon kay dili lagi ko okay, pero murag okay ra man iwa pa kay tay pahilamos na ganiha natuog ko kay yung ko nga basing makakaya na ko unya mag-content ingon ani kay para lang tan-aw jud ninyo kung unsay akong ipakita. So himay-mayon nato ni guys ba. Okay naman akong lalamunan. So ito guys ay makikita nyo to sa inyong page recommendation, profile recommendation. Then i-click nyo to, makikita nyo yan doon yung policy na yan. Actually ang dali na lang makita ngayon ang policy guys. So etong policy na to, so nakikita nyo yan, policy rationale. So ngayon guys, etong nakikita nyo copyright, ito, copyright at trademark. So dito tayo sa taas, meta text intellectual property rights. So ito kasing copyright guys, yung sinasabi nyong copyright music, ma'am, bawal ba yung copyright music? Hindi po. Namonetize po ako sa 600,000 minutes of views sa live ads. So kung sino ba yung mga nagtatambay sa aking live, may live ads ako, 'di ba? So na-approve ako diyan dahil sa music. Legit yan guys kung kayo ay followers ko talaga. Dahil mahilig talaga ako gumamit sa music. Nagbibideo okay ako via live. 4 na tao kami sa screen. Talagang sa akin pa nanggagaling yung music. Tapos yung lyrics sa akin din nanggagaling. Yung 3 ang umaakyat na kumakanta. So ganyan ang ginagawa ko before. So na-approve naman ako. Ito kasi guys, once na maggamit ka ng music, may nakalagay naman dyan, revenue. I-click mo yung, di ba, pag i-see the details, pagka ni-notification ka ni Meta na ano ka, nag-copyright ka, i-click mo yung see the details, then revenue. Para wala nang kuskus balungos, wala nang explanation. Legit yan guys, kasi hindi si Meta ang nagmamayari ng music. May may-ari talaga ang music. Kaya nga nakalagay dito, trademark. Yung copyright na sinasabi nyo, natural kasi yan. Ilang beses ko na sinabi sa inyo yan, na ang music guys, walang problema dyan, hindi yan violation. Kahit sinong tanongin yung big content creator. Nakalagay guys, seriously committed protecting the rights. Siyempre, pinoprotektahan ni Meta dahil yung music na ginagamit hindi sa kanya. So kaya lumalabas talaga kung copyright yung ating ginagamit na music. Nunotip talaga kaagad siya. Kasi nga, siyempre, hindi niya yun pag-aari Napakaano ni Meta guys, napakaganda ng kanyang company. And then, expression, creativity, innovation, and space built on community trust. O, diba? So, then for the reason, we enforce a policy against posting content. So, yan guys. Nandito na ang paliwanag at actually, English lang talaga to. Ayan na, hinimay ko ng Tagalog na yan. Hindi kasi niya pwede talagang hindi niya i-copyright. And then, posting content that violates someone else's intellectual property rights, including copyright. Copyright. Ito na yun, yung sa music, papasok tayo dito. Then, trademark. Yung trademark, guys, yan yung, halimbawa, logo ng CapCut, logo ng TikTok, or any Kasi, kaya, inaano niya guys, binaviolation niya yan. Kasi nga, logo ng company yun pag gagamit siya ng ibang logo, magkaiba ang company ng TikTok, ng Facebook, ng YouTube. Instagram, Threads, page, at profile, iisang may-ari niyan. Facebook, Meta. So, ayan guys. Kaya, trademark yan Trademark, ibig sabihin, pangalan nila yan. Hindi pwedeng papasok yan sa Facebook. TikTok ang nakalagay na watermark sa iyong video. Kaya bawal po talaga. May trademark siyang iniingatan. Iniingatan niya yung kapwa niya company. At
kayo din. Hindi pwedeng basta na lang tayo nag-upload ng kung ano-ano tapos hindi nyo nililinis bago nyo ina-upload. Tanggalin nyo yan guys kasi kakainsulto tayo sa kumpanya. Ikaw papasok ka sa kumpanya na tinatrabahuan mo tapos naglagay ka ng logo ng ibang kumpanya. Kung tutuusin si TikTok at si Facebook, halos same lang yung formula. So, 'di ba? So, iba't iba lang sila talaga ng style. So, ayun guys, yun lang ang masasabi ko dito. Kaya, bawal po siya na may logo at yung watermark. So, dahil trademark, binabayaran nila yan. Hindi biro maglagay ng trademark. So, pagka ikaw, di ba, may company ka, mayroon kang business, hindi pwede na hindi mo babayaran sa DTI dahil kailangan ikaw lang nag-iisang may-ari niyan. Kilala ka. Kaya, kung may gagaya sa'yo, alam mo na kung anong dapat mong gagawin, Kaya kailangan yan, pinoprotektahan ni Facebook yan. So, yun.